Ay mga kabayan, may babasahin tayo sa comment section. Sabi ni kabayan, ako nga, 2 days pa lang, sabi ko, bili niya ako ng Indomie. Sagot sa akin, sa sahod ko daw kukunin ang pambili. Ayun, so ito na nga yung problema ng iba nating kababayan. So tara kabayan, pag-usapan natin, no? Please kabayan, pakishare muna ng video na to para naman sa kaalaman ng mga kapwa natin OFW. So ayun na nga si kabayan ay gusto ni Amo na siya yung bibili ng Indomie or ikakalta sa sahod niya yung pambili ng Indomie. Actually mga kabayan, hindi po tama ito, no? Kasi nakalagay naman talaga sa kontrata natin na libre po tayo ng pagkain kapag nandito tayo sa Saudi Arabia at nagtatrabaho tayo bilang house worker, nakasaad po sa ating mga kontrata na libre po ang pagkain. Okay, nakalagay po dyan. Kapag sinabi ni amo mo na hindi ka libre sa pagkain, ikaw ang bibili, naku, kailangan mo yan ipaglaban at nasa kontrata iyan, okay? Kapag naman galit na galit si amo mo at ayaw ka pa rin bigyan, kabayan, huwag ka matakot. Huwag ka matakot na mag-refuse to work kasi karapatan mo iyan. Pag sinabi ni amo mo na ipapapulis kita, sige madam, go. Hindi ka dapat matakot. Kasi nga, karapatan mo yan at saka violation yan ni amo. Pwede mo yan sabihin sa pulis at alam ng pulis yan. Kung hindi ka papansinin ng agency, kulitin mo. Ibigay mo yung mga contacts ng agency sa kamag-anak mo. Huwag kang paabuso kabayan tungkol sa pagkain ninyo. Kasi ang dami ko talaga nababasa na namumblima sa pagkain nila kasi nga kinakaltasan pa sa sahod ni kabayan. Ang pambili ng bigas, pambili ng Indomie, pambili ng mga ulam, kinakaltas kay kabayan. Meron kayong rights na bilhan ni amo ng pagkain. Meron kayong rights na magreklamo, mag-demand sa pagkain ninyo. Huwag kayong pumayag na ikaltas sa sahod ninyo yung binibili ni amo mo na pagkain. Kasi libre po ang pagkain at nakapasok po iyan sa kontrata natin na libre ang pagkain. Pwede na lang kapag gusto mong bumili ng gusto mong kainin, pero mga bigas, ulam, saka kay amo yan. Huwag mo hayaan nakaltasan ka sa sahod mo. Kaya ipaglaban mo yan. Huwag ka papasinda kahit nagaano pa yung katapang ang amo mo, ipaglaban mo yung rights mo. Doon naintindihan kita kabayan kasi alam ko na madami talaga mga kababayan natin na takot din kapag si amo na nagsalita. Pero kahit nagalit na galit yan, ipaliwanag mo. Ipaliwanag mo ng maayos sa kay amo mo. Malay mo maintindihan ka kahit gaano pa yan siya kagalit. Bakit ka nagdidemand ng pagkain na hindi po pwede ikalta sa sahod mo? Sabihin mo, madam, nagtrabaho ako dito sa ibang bansa kasi nga para sa pamilya ko, para maitaguyod ko yung mga anak ko. Kaya nga ako nagtrabaho dito sa ibang bansa kasi para hindi na mabawasan yung sahod ko, para maibigay ko yung pangailangan ng pamilya ko. Hindi ako nagtrabaho sa Pinas kasi masyadong magastos. Kaya naisipan ko mag-abroad, magtrabaho dito sa Saudi Arabia kasi ang pagkakaalam ko at nakasaad po sa kontrata ko na libre po ang pagkain, libre po ang tulugan. Kaya ko ginrab yung opportunity na ito kasi libre po. Na iniisip ko na hindi mabawasan yung sahod ko, buo yung sahod ko. Ganyanin ninyo, balay mo sa pagmamakaawa effect mo, kabayan, madadala si madam mo at mantig yung puso niya. Malay mo. Kaya kailangan talaga marunong tayo magsalita, wag puro lang nakatikom ang bibig. Kasi once na nakatikom na ang bibig mo at hayaan mo lang si amo mo na hindi ka bibigyan ng pagkain, yung pagkain na binibigay sa iyo ay ikakaltas pa, mas lalong kang maaabuso at tuloy-tuloy iyan hanggat matapos ang kontrata mo. Okay? Kaya kailangan talaga marunong kang makiusap sa kay amo kung ano yung mga concern mo, mga hinaing mo na alam mo na karapatan mo iyon. Okay? Wag na wag kang papaabuso. Kasi ikaw lang din yung kawawa kapag hindi ka marunong magsalita.